So, sa ngayon, bullish din yung market na liquidate niya na tong swing low na to, ito. And then, unti-unti siya nagre-retrace back. Okay? So, kung mapapansin mo dito sa weekly, may malaki pa ditong fair value gap. Yan, oh. And then, ito pa yung supply na hindi niya pa nababalikan. And then, meron pa din ditong imbalance or fair value gap. So, possible na balikan niya ni market para i-mitigate niya itong fair value gap, ito, at saka itong supply zone na to. So, sa daily time frame, kung mapapansin nyo, nandito na rin si Bitcoin sa may supply zone. Ito, pinaka-supply din to. Yan. Supply. So, sa ngayon, hindi niya pa to na bibreak itong swing high na to or naliliquidate. So, if ever na magbigay pa si Bitcoin ng panibagong confirmation dito ng sell position, magtitake tayo dyan ng sell or short position. Actually, nagbigay na siya dito last week ng magandang confirmation. Nag-take ako dyan, pero break even lang. Umangat pa siya dito sa area na to. So, tignan natin sa 4 hour. Ito guys, yung confirmation na inaabangan ko. Kung ma-break man to ni Bitcoin itong swing low na to, ma-break niya dyan. So, maghanap ako dyan dito ng sell position. Then, ito yung pinaka-take profit natin. Pero if ever na ma-break naman to ni Bitcoin, itong area na to, halimbawa, hindi niya to na-break, umangat siya ganyan, tapos na-break niya to, itong swing high na to, so, antayin natin yan, bumalik sa may demand, at dyan naman tayo mag-aabang ng long position. Ito yung target profit natin. Ito. And, ayan, ito yung target profit natin. Tapos, mag-aabang ulit tayo ng additional confirmation para dun sa weekly na fair value gap na pwede niyang na possible na i-mitigate nito. Ayan. So, sa ngayon, mag-aabang tayo dito sa may daily or 4 hour ng additional confirmation. It's either i-break niya to, ayan, or ito yung i-break niya. Pag ito break niya, maghanap tayo dyan ng sell position. Pag ito naman yung break niya, maghanap tayo dyan ng long position. Right? So, yan yung analysis natin dito kay Bitcoin. Next, punta naman tayo kay Euro USD.